Uh, Good evening everyone. My name is Jan Ivan and i-discuss ko yung kasunod nun is yung sabi ni Sam Section 5 penal liability for false entries, records and report. So sabi ni Sam din is any dependent certified public accountant uh, and yung mga tao na under sa accountant na yon na nag-engage sa pag-examine and pag-audit ng book of accounts is liable for penalty kung gagawin nila yung mga following na to. So, pa-next po. Number one is willfully falsifies any report or statements. So, nasa sentence na nga, magkakaroon ka ng penalty pag sinadya mo na i-falsify ang kahit anong report or statements, including na doon yung mga statements, schedules, and other forms of accounting work. Pa-next po. And number two is certifies financial statements of a business enterprise containing unessential misstatements of facts or omission. So, sabi nga doon is, pag nag-certify ka doon ng isang financial statement ng isang business kahit hindi naman tama yung nakalagay doon. So, mali yung mga tax income, deductions, and pag nagbigay ka doon ng exemption sa mga client. So, yun, liable ka daw. And dito is letter B, any person who, dito naman kahit hindi ka na accountant or nagwo-work sa accountant na yun, parang hindi ka niya under. So, number one doon is not being an independent certified public accountant. Dito is yun nga hindi ka certified accountant pero nag-examine ka and nag-audit ka ng book of accounts ng isang taxpayer. So bawal yun, liable ka for penalty. So pa-next po. Pa-next po. So dito is offers to sign and certifies financial statements. So dito yun nga, pag nag-sign ka sign ka or nag-certify ka ng financial statements kahit parang wala pang audit. So siya, liable siya. Number 3 is offer any taxpayer the use of accounting bookings records for internal revenue. So dito pag daw inallow mo yung taxpayer na gumamit ng accounting records, sorry po, na accounting records na hindi sumusunod sa tax laws. So na pwedeng mag-lead sa compliance issue. So liable siya. Sorry. Pa-next po. So number 4 is knowingly mix any false entries. So dito yun nga parang sinadya mo na mag-record ng maling entry or peking pangalan. So liable siya. Number 5 is keep 2 or more sets of such records or books. Parang dito is nag-maintain ka ng multiple set of financial records para mag-mislead or manloko. Pa-next po. Ay, number 6. Explain ko na lang po. Yung number 6 is daw, yun nga, parang act or omission. Parang may ginawa kang mali or hindi, may hindi ka nagawang bagay. So, liable siya for penalty. So, yun nga, number 7 na. So, dito naman is fails to keep the book of account or records mentioned in native language. So, dito yun nga, parang hindi mo siya nasulat hindi mo siya nasulat ng tama sa accounting records ng in native language as required by law. And pagkakaroon daw ng pagkakaibang record sa iba't ibang language. So, pag yun nangyari yun is pwede kang magmulta ng 30,000 hanggang 50,000 and pwede kang makulong ng 2 to 6 years. So, pa-next po.
So dito is Section 6, Unlawful Pursuit of Business under Section 257 of National Internal Revenue Code. So dito is sino man daw nagpapatakbo ng ng negosyo na hindi daw bayad hindi nagbabayad sa required na tax according to the according to the law is maaaring daw magmulta ng 5,000 hanggang 20,000 at pwedeng makulong ng 6 months hanggang 2 years. So pa next po. So dito yan naman. And uh, person who person engaged. Parang sino man daw gumagawa or nagpa-process ng ng mga ng hindi ng hindi sumusunod sa batas ay maaaring magmulta ng 30,000 hanggang 50,000. And pwedeng makulong siya ng 2 years hanggang 4 years. So pa next na po. So dito is Section 7, illegal collection of foreign payments under Section 258 of National Internal Code. Dito naman is yun nga, kung sino man doon nangongolekta ng bayad mula sa ibang bansa na walang lisensya and hindi daw sumusunod sa regulations and ay pwede daw magmulta ng 20,000 hanggang 50,000 and pwede makulong ng 1 to 2 years. So pa next po. So dito section 8, unlawful possession or removal of articles subject to excise tax without payments of the tax. Under Section 262 of National Internal Revenue Code. Dito naman is sino man daw ang may-ari or nahuli na may imported items na may excise tax pero hindi nila binayaran 'yon o di kaya kung sino man daw ang may-ari o may hawak ng imported goods na may tax exempt pero hindi naman siya legal na binigay doon is papatawan daw ng parusa according to law. So pa next po. So ito po yung mga multa. So number 1 is yun nga kabuuang halaga ng imported goods. Kasama na din yung mga tax tsaka duties. So according sa computation ng tariffs and customs code as ay hindi daw lalagpas ng 1,000 and ang lalabag daw dun is papatawa ng multa na hindi bababa sa 1,000 pero hindi lalagpas ng 2,000 and makukulong na hindi bababa sa 60 days and hindi lalagpas ng 100 days. And number 2 is yun nga ganun lang din and yun nga hindi lalagpas ng 1,000 pero hindi siya higit sa 50,000 and ang taong lalabag doon wait lang so yun nga 50,000 so magmumulta siya ng hindi bababa sa 10,000 pero hindi lalagpas ng 20,000 and makukulong siya ng hindi bababa sa 2 years hanggang pero hindi siya lalagpas ng 4 years. So ito is ina-apply siya sa mga violation ng mga smuggled or untaxed import items. So pa next na po. So number 3 is ganun lang din uli. Naman siya mahigit na 50,000 daw and hindi siya lalagpas ng 150,000. And ang taong lalabag daw doon is magmumulta ng hindi bababa sa 30,000 naman daw at hindi lalagpas ng 60,000. And
pagkakakulong na hindi bababa sa 4 years and hindi lalagpas ng 6 years. So number 4 naman is ganoon lang din ulit. Hindi siya pero hindi siya lalagpas ng 50,000, 150,000 and ang taong lalabag ang taong daw na lalabag daw doon is magmumulta na hindi bababa sa 50,000 hanggang hindi lalagpas ng 100,000 and makukulong ng 100 100 ay 10 makukulong ng 10 years pero hindi lalabas ng 12 years. So ito ina-apply siya sa mga serious violation involved sa high value imported goods. So pa next po. So dito is uh, any person daw na nakitaan ng uh, dito na may hawak daw na local products na may excise tax and hindi siya binayaran and or may hawak na products na na may tax exempt pero hindi siya legal is punishable daw siya, illegal. So papatawan daw ng multa na hindi bababa sa 10 times ng amount na excise tax na na nabayaran para sa mga products na nakita. And yun nga uh, makukulong siya ng hindi bababa sa 2 years, hindi siya lalagpas ng 4 years. So ito para to sa mga taong may hawak na products na may excise tax or tax exempt na na hindi nagbayad. So pa-next po. So dito any manufacturers, workers or person in charge of any article uh, so sino man daw manufacturer or may-ari o taong namamahala sa anumang products na may excise tax na nagre-remove daw or nag-aalaw na mag-ship ng products na may excise tax uh, na na illegal is punishable daw siya. And yung mga tumulong doon din daw or nag-aid sa pag-ship ng products na yon is punishable din daw. And yun nga is magmumulta ka nang hindi bababa sa 10 beses na na amount ng excise tax na nabayaran. Pero hindi naman daw yung bababa ng 1,000. And yun nga hindi ka makukulong ka ng hindi bababa sa 1 taon pero hindi lalagpas ng 2 years. So yun lang. Pa-next na po. So dito is section 9, failure to issue receipts or invoice under section 263 of the National Internal Revenue Code. So dito naman daw kung ang isang tao daw is kailangan mag-issue ng receipt or invoice and hindi siya nagbigay nun in or di kaya tumanggi naman na magbigay ng resibo or invoice o di kaya naman daw is nagbigay naman daw siya kaso parang maling nakalagay dun sa resibo na yon or invoice is liable daw siya for for failure to issue. And mangmumulta ka ng 1,000 hanggang 50,000. And pwede kang makulong ng mula 2 years hanggang 4 years. So, ito naman para to sa pagkakamali or yung pagkakamali ng pagbibigay ng resibo or invoice. So, pa-next na po. Ito naman, Section 10, offenses relating to stamps. So, under Section 264 of National Internal Revenue Code. So, dito naman is any person daw na gumawa sa
alinman sa mga sumusunod na situation sa baba is yun nga kumbaga pag napatunayan is pwede magmulta ng hindi bababa sa 20,000 hanggang ano pero hindi lalagpas ng 50,000 and pwedeng makulong ng hindi bababa sa 4 years ng, pero hindi lalagpas ng 8 years. So number one doon is yun nga gumagawa or makes imports, sells or use or possesses without express authority. So dito is yun nga gumagawa or nag, nagbebenta or gumagamit ng kahit anong dye na ginagamit sa pagpiprint or paggawa ng stamps, labels, tags or playing cards or baraha. So ng walang permission ng commissioner. So liable for offenses siya. So sa in short, sino man gumamit ng mga stamps na walang permission ng commission is pwedeng maparusahan. So next po. So number 2 naman is dito is nagbubura ka naman ng nagbubura or nag-aalis ng cancellation marks. And kahit yung mga kahit anong Internal Revenue stamps. So kasama na rito yung mga numbers, letters tsaka mga cancellation marks na nasa stamps. So in short, bawal magbura o magbago ng stamps na gamit ang yun nga pag bago or hindi pagpapagamit. So number 3 is so dito possesses false, counterfeit, restored or altered stamps. So dito naman is parang tumutukoy sa sino mang gumagamit ng mga restored kasama na rito yung kung sino man nag-uutos na magpagawa at iba pang krimen, so liable siya. So in short, parang labag sa batas yung paghawak or paggamit ng peking stamps or pagbabago nun. And parang bawal din yung pag-uudyok sa paggawa ng mga ganong stamps. So next po. So dito naman number 4 is parang pag nagbebenta daw or pag nag-aalok na event of any box or package na may laman na products na may excise tax. Pero yung kahon na yun is may peking stamps or labels. So bawal daw yun. So in short, parang mabawal daw magbenta or mag-alok ng products na may peking stamps or kahit anong box or package na may peking laman. So liable siya. So number 5 is ito naman is pag daw namimigay or tumatanggap So namimigay, tumatanggap, nagbebenta, bumibili o gumagamit ng lalagyan tulad ng mga kahon or bote na may stamp. So saan na ba ako? So yun lang. Pa-next na. Section 11, failure to obey summons under section 265 of the National Internal Revenue Code. So dito naman is pag yung isang tao is hindi sumunod or parang hindi dumalo
or hindi nagdala ng documents or magbigay ng informations is pwede daw magmulta ng hindi bababa sa 5,000 hanggang 10,000 at pwedeng makulong ng 1 hanggang 2 taon kapag napatunayan. So, pa-next po, Section 12. So, Section 12, violation committed by the government enforcement officers under Section 258 of the National Internal Revenue Code. So, dito, every official, agent, or employees na ng BIR at iba pang ahensya ng gobyerno is ayun nga na nagpapatupad ng buwis is pag napatunayan na nagkasala sila or tsak na na paglabag is pwede silang patawan ng multa na hindi bababa sa 50,000 hanggang 100,000 and makulong na hindi bababa sa 10 years hanggang 15 years. And yun nga, may karagdagang parusa, panghabang buhay na disqualification, and yun nga, bawal pagboto and paglahok sa kahit anong elections. So, yun lang. Ayun. So, number 1 is yung tumutukoy ito sa mga sa official or empleyado ng government na nag-extort or while for oppression, parang ginagamit niya yung position niya para para apihin or pahirapan yung iba. So, bawal yun. So, number 2 is tumutukoy ito sa mga official or empleyado ng government na sadya or alam nilang parang humihingi ng malaking halaga o tumatanggap ng bayad or reward na hindi nakasaad sa batas kapalit ng kanilang trabaho. So, in short, parang bawal yung sobrang paninikil or pagtanggap ng suhol or dagdag na bayad na hindi legal. So, pa-next po. So, number 3, ito naman yung sinadya mo na hindi magbigay ng resibo kahit parang ino-authorize siya ng government sa kahit anong pagkolekta o di kaya is sinadya mo na pabayaan or hindi gampanan yung trabaho mo sa batas. So, in short, bawal yung hindi ka magbibigay ng resibo and hindi na parang pag neglect bawal yung pag neglect sa trabaho mo. So, number 4 is dito parang nakipagsabuatan or yun nga, parang nakipagsabuatan ka sa iba para parang yun nga, parang lokohin yung government and hindi pagbayad ng tamang tax. So, in short, parang bawal makipagsabuatan sa iba para mandaya ng tax or lumabag sa batas. So, number 5 po, pa-next po. So, dito naman is parang pinapayagan yung mga tao na lumabag sa batas. Parang hindi sila. So, yun nga, parang may ginawang mali ang tao pero parang hinayaan mo lang siya. So, kahit hindi ikaw yung gumawa ng krimen, basta hinayaan mo lang, liable ka for penalty. So, number 6 is dito is gumawa ka or lumagda ng maling entry sa sa mga official books. Tulad o di kaya parang nag-sign ka ng maling resibo.
certificate or tax return. So, in short, bawal daw yung pamimeke ng documents sa tax. So, number 7 is yun nga, ito naman parang nagpapahintulot or nakikipagsabuatan sa iba para mag-retrieve or yun nga, bawiin or kunin ang anumang tax return or declaration pagkatapos na ibigay siya sa BRR. So, in short, parang bawal na kumuha or kumuha or pagbabawi ng tax documents pag napasa na siya sa BRR. Lalo na pag wala siyang authorized ng government. Hindi siya authorized ng government. So, number 8 po, pa-next po. So dito naman is parang yung kanina lang din, parang may nakita kang mali or yun nga mali pero hindi mo siya sinumbong sa superiors mo or sa kahit anong ahensya ng gobyerno. So liable ka din. Kumaga kahit hindi ikaw yung gumawa ng parang dinaya yung records, liable ka pa rin kasi hindi mo siya sinumbong. So number 9 is uh, so dito naman is parang nagde-demand or nag-accept or nag-attempt na mag-collect na yun nga nagko-collect ka ng kapalit nun is pag-aaregla or pag-aayos ng kaso. So bawal yun. Punishable siya by law. So in short, parang bawal tumanggap ng suhot, areglo or pagbasura sa kaso ng tax kung wala naman tong parang hindi naman siya authorized by law. So dito naman is section 13, may binuo na may group na binuo which is the congressional oversight na binuo ng committees chairman of the committees on ways and meant of both houses of Congress as co-chairmans and 3 other members each from said committees para i-make sure na na ma-implement na maayos at mapanukala yung ginawang law about tax. So, next pa. Section 4 section section 14. So dito naman is kung sino lang yung inatasan ng CRR which is the Secretary of Finance na ipanukala yung rules and regulations para dun sa law na in-implement. So, Section 15, kapag nakita na yung law is parang may mali or inconsistent yung statements or yung nakalagay mismo sa law na the declare of to revise or repealed by the law. Article 16. So dito naman is kung kailangan kailangan inapubrahan yung pag-implement ng law na yun is dapat sundin sa date. So yun lang po. Thank you.